topic natin na O Come Emmanuel. Napakaganda at for me, pag binabasa ko to dahan-dahan, pag kinanta ko tong kantang ito, para bang ngayon ko lang naintindihan. Kasi marami sa atin kanta tayo ng kanta na hindi natin nauunawaan. Amen? Kaya mo kanina yung Homesick for Heaven, every time na kinakanta ko yon, every time na tinutugtog ko yun, every time na naririnig ko dito sa church, naiiyak ako eh. Kasi nagkakaroon yung bang longingness, yung excitement to go home. Sino ba ganun minsan? Sino ba ganun na, Lord, pag natapos yung task ko, gusto ko yung bang sinabi doon sa lyrics niya ng kanta niya, I run as fast as I can to meet you, di ba? Yung Savior, yung Creator, yung bang you will dance with David and walk with Moses sa streets of gold and see your children worshiping together. Wala, di ba kayo gina-excite sa ganon? Alam mo, kanina pag kumakanta ako, pakiramdam ko, no, Lord, I want to go home. But not now. Okay? Not now. Marami pa akong task, pero pag ito na ang inyong will at kagustuhan, siguro pwede na. Tama? Tingin katabi mo, ready ka na ba? Ready na ba yan? Okay? O come, Emmanuel. Ito yung kinanta kanina na nila Louie at ni Fritz. Actually, si Chi, natutuwa ako last week. Wala bang, hindi ba kayo natuwa? May bagong mukha sa mga natin. Grabe yan, no? Tawag yung step of faith. Tumayo sila because kailangan, because hindi lang need, kundi nakita nila, Lord, binigyan mo ako ng itong gift ng golden voice, magandang boses, na merong kaya mag-lead, kakanta ako para sa inyo. Pwede ba lang palakpakan si Louie at saka si Fritzy ngayon bago tayo magpatuloy? Si Chi, last week sinabi ako, Chi, pwede ka ba kumanta? Hindi siya tumanggi. Sige, pag hindi ka kumanta, tatanggalin ko yung pangalan mo sa Book of Life. De, joke lang. O come, Emmanuel. So, okay lang ba? Basahin natin yung lyrics ng O come, Emmanuel. Kung anong ibig sabihin yan. Can we read this from the heart? Ilagay natin yung situations natin sa Israel. Ilagay mo yung situations mo na palagay mo na minsan mo nang naranasan na wala ng pag-asa at lugmok ka sa problema. Okay ba yun? Naranasan nyo ba yan? Na kung kailan ka bibigyan ng time ni Lord, na kailan ka bibigyan ng oras ng Diyos para makaahon sa kahirapan mo o sa pinagdadaanan mo. Now, basahin natin to again, yung lyrics ng O come, Emmanuel. Okay, from the heart. 1, 2, 3, go. Para sa screen, sabi doon, O come, no, sabi ko, with feelings nang maintindihan eh. Namin natin ha. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Now, church, listen to this. Rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Now, church, look at me. That time, Israel was captive ng Babylonians, naghihintay silang Savior, and then merong hope. Ang galing naman yung sumulat nito, hindi nakalimutan ko yung pangalan, pero tin-translate niya pa sa parang King James Version na para ba eksakto sa Latin words na sa original lyrics. Now, church, listen to these lyrics. O come, Emmanuel, Israel. Sinasabi niya, kumbaga sa panahon natin ngayon, mga kapatid, okay? Mga kapamilya, huwag kang malumbay. Darating ang Diyos para sa iyong kaligtasan. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Church, hindi nyo ba naramdaman yung pagparito ng Diyos na tayo ay captive sa sin at tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng kanyang dugo? Narinig yung lyrics, alam mo, binabasa ko, tumatayo balahibo ko. And then sabi doon sa next slide, O come, thy rod of Jesse, free thine own from Satan's tyranny, from depths of hell thy people save, and give them victory over the grave. Naku, church, again, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Do not worry. Kasi nga ang Diyos ay pumarito, okay, para lang tayo ay mapalaya sa pride, okay, sa ating pagiging self-righteous,
sa ating mga kasalanan, huwag kang mag-alala. Sinasabi nung kanta na meron kang araw. Darating ang araw para sa iyo at meron tinatawag na Savior, yung word na Emmanuel. Pag-usapan natin mamaya, sabi doon sa next slide, O come, desire of nations, bind in one hearts of all mankind. Now, ito yung prayer ko. Be thou our sadness division cease, and be thyself our King of peace. Di ba, ang gulo ng mundo ngayon? Napansin niyo ba? Mayroon away, especially sa Pilipinas, politics, tama? Sana dumating yung araw, prayer ko, dumating yung araw tayo, magkaisa na. Pero hindi sa mundong ito, sa kanyang presensya. Amen? And then sabi doon, Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. So, rejoice, rejoice, Emmanuel has come to thee. O Israel has come to thee, O Israel. Now, church, listen to this. Sabi nung kanta, huwag kayo mag-alala, ang Diyos ay sumasa inyo na. That's why the word Emmanuel, meaning niya is God is with us. Sabi mo nga, God is with us. God is with us. With convictions, God is with us. That's why it's Emmanuel. Pag binasa mo in Matthew chapter 1, verse 21 hanggang 23, sabi doon, she will give birth to a son, okay? And you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, si Isaiah. Mamaya babasahin natin yan. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Church, hindi ba kayo natutuwa? May good news sa kabila ng problema. May good news sa kabila ng pinagdadaanan mo na ang Diyos ay sumasa atin na. Yan ay good news. Nakakatuwa dito sila Loris at saka si Melvin. Pwede ko na isplok yung kanilang yung surprise. Nakakatuwa yun, nakaka-bless yung kanilang surprise ni Melvin pala, sorry. Surprise renewal of vow niya sa kanyang asawa sa Benguet. Grabe. Pati kami surprised. Hindi namin alam ano gagawin. Ano ba meron? Ano ba gagawin natin? Kaya ano bang program? Saan tayo magtatago? Pero church, yung pagod. Grabe yung bundok na inakit namin, ilang bundok yun, hinati namin. Okay, mapunta lang doon sa slab house. Okay? Ay, iba sa amin, hindi alam, biglang lamig. Anyway, alam mo yung worth it kasi nakita mo yung vow. First time ko nakita yung lalaking si Melvin na umiiyak, humahagulgol, lumalabas yung sipon. Yung uhog ba yun? Basta mas madali. Sipon na lang. Okay? Sa sobrang saya niya. Okay? Sa sobrang saya niya, sa pagsabi ng vow. Yung bang nagbibigay sa akin ng hope. You know why? Because nung nag-officiate ako na ng kanyang renewal of vow na bilang nag-flashback sa akin, Lord, ang dami ng mga broken families. Ang dami ng mga hiwalayan na mag-asawa. Ang dami mga mag-asawa ngayon, bago pa lang sila, hiwalay na ang pakiramdam nila. Wala nang intimacy, wala nang flirting, wala nang kilig. Pero nandun ako, Lord, meron pa palang hope. Kasi meron pa mga taong naniniwala na ang pag-ibig ay hindi lang basta-basta ibinibigay, kundi pinipiling lumago at mag-grow. At pipiliin nila mag-renew na kanilang vow upang Panginoon, yung bang pag iniharap, pag kami humarap sa iyo, ay nako grabe. Yung bang sasabihin ko, Lord, yung pinigame ko ang pinaka-the best para sa iyo. Minahal ko yung asawa ko, nag-renewal of vow kami, hindi lang para magpakita sa social media, kundi Panginoon, yung covenant na yan between you and us and these witnesses. Naku, nakaka-proud. Grabe. Yung bang dumating ang anghel kay Mary. Mary, at the age of teenagers, mabubuntis ka. Di ba? Biruin mo, sabi nga ni Pastor James sa karaan, kung ikaw si Joseph, ano ang gagawin mo? Hindi ko pa naman, di ba? Kung ikaw si Mary, hindi ka pa handa, pero ito yung good news. Yung Emmanuel, yung Savior. You know why? What is God is with us? Emmanuel, number one. Now, church, why? Bakit naging good news niyan? Listen to me. 1, 2, 3, go. Number one, God is with you.
Sabi mo nga, God is with me. Go natin personal, God is with me. Sabi mo nga, God is with me. Now, church, good news. Tingay sa akin. Good news. It means if God is with you, you will never, okay, fight the battle alone. Kasama mo ang Diyos. Amen ba yun? Hindi ka na mag-isa harapin yung mga situation sa tingin mo mag-isa ka lang. Kaya nga sabi nung ng K-pop hunter, lagi ito sinasabi, di ba sabi niya, I am a ghost and I am alone. Sabi ng Diyos, ha? Sabi ng Diyos, ha? No, you're not. You're not alone. Nakakatuwa, no? Every time na mayroong Pasko, darating ang 2026. Now, kapatid, look at me, tingin sa akin. Hindi mo haharapin ang 2026 na mag-isa ka lang. Kasama mo ang Diyos. Sabi mo, God is with me. Meaning, sa lahat ng problema mo, sa lahat ng situations mo, sa lahat ng storms o ng mga bagyon darating, hindi mo yan babanggain ng mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, sabi mo, kung kasama mo ang Diyos, sabi mo sa Kanya, kung kasama mo ang Diyos, walang dapat ikatakot. Amen? Walang dapat ikadasmaya. Mga kapatid, iba sa inyo, baka walang trabaho. Tama? Meron nga, gumagaganon. May iba sa inyo, baka nag-resign o tinanggal or nawalan ng, hindi ko alam, business. Church, listen to this. Ang buhay hindi matatapos sa trabaho mo lang. Tama? Ang buhay hindi matatapos sa problema lang. Ang buhay ay magsisimula kasama si Kristo. Amen? That's why God is with us. If you read in Luke chapter 1:28, the angel went to her and said, "Greetings. You are highly favored," sabi niya kay Mary. "The Lord is with you." If you read in Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, ito yung propesya, for to us a child is born. To us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called what? Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Church, pumarito ang Diyos. If you read John 3:16 and 17, God sent His Son not to condemn the world, but to save the world. Nandito siya. Biruin mo, nakakatawa. Pag in-imagine mo to, pag inisip mo to, wow, Lord, pinanganak ka sa sabsaban. Biruin mo hindi lang para mamatay, kaya ka nagkatawang tao, Panginoon, upang maramdaman mo yung nararamdaman ko ngayon. Dahil alam ko, Panginoon, nung nagkatawang tao ko, na-experience mo lahat yung betrayal, tama, iniwan ng mga kaibigan, ibinenta ng mag-isa, naramdaman niya lahat yan. At ngayon, sasabihin ko nga sa iyo, that's why, siya yung tinatawag na Wonderful Counselor. Siya yung ating comforter. Yun ang good news. Pag tuwing Pasko, naalala ko, nga Lord, nandito ka. Para lang, meron akong kasama, para hindi ako takot. Dahil ang Panginoon, nagiging malakas ako. Sinabi ni Paul, for I can do, all things through Christ, who strengthens me. And no wonder why, nagtataka ako, bakit ang dami mga Kristiyanong nanghihina? Di ba? Nawawalan ng gana. Ba't ang daming Kristiyano ngayon lupaypay? Hindi na natanggap yung Christmas bonus. Ano mo yun? Hindi na nakapagpariband. Kung gusto mo magpariband at wala pang pariband, libre sa City Light. Gusto nyo? Gusto nyo ba mag-reband? Sabi ko kay JD kagabi, pumunta sila, nakakatawa dyan pala sa ating campus ministry, nagkaroon sila ng educational tour sa Mind Museum. Nakita ko si JD, pinagsinan din AJ, nagtaas yung buhukan sa may kuryente. Sabi ko, JD, sa'yo tumaas, sa akin hindi effective yan. Tama. Church, makinig. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa ay very, very effective. Amen? Amen? Kaya wala kang dapat dahilan
para malungkot, wala ka dapat dahilan para manghina, wala ka dapat dahilan para magtampo, wala ka dapat dahilan para umalis sa piling ng Panginoon. Meron kang isang dahilan, ang dahilan mo ay walang iba kundi yung pagmamahal ng Diyos at handa niyang ibigay para sa iyo. Galing, di ba? Umalis sa langit, sa kanyang comfort zone, sabi ng Philippians, although he was in the form of God, hindi niya inequal yung kanyang sarili bilang isang Diyos, kundi siya ay nagkatawang tao. That's why if you read in John 1:1, and the Word became flesh. Umalis siya sa comfort zone. Mga kapatid, ang paglapit sa Panginoon, pag-alis sa comfort zone. Tama? Ang pag-grow ng ating faith sa next year, dapat magsisimula ngayon ay pag-alis sa comfort zone. Ang pag-obey sa Panginoon, ang pagsunod sa Kanya, ang pagpapagamit mo sa buhay mo sa Kanya ay hindi ka ilalagay sa comfort zone mo. Kung saan ka hindi komportable. Kasi kung saan ka hindi komportable, doon ka mag-grow. Amen? Amen? Mga lalaki lang narinig ko, mga asawang lalaki na nag-amen. Binigyan ba kayo ng asawa nyo kung hindi komportable? Okay, joke lang. Nakukuha nyo ba? Galing, di ba? Is God good? All the time, God is good. Every time na church, if you feel alone, okay? Yan ang sinasabi ni Satan sa'yo, mag-isa ka lang, hindi mo kaya. Yan itong ginawa mo sa past. Ito yung hanggang dyan ka lang, no? Ang identity mo ngayon, because nakita mo dahil hindi ka lang mag-isa, God is with you, iba na yung perspective mo sa buhay. Amen ba yun? Amen? Sabi mo, kaya ko to sa tulong ng Panginoon. That's why yung logo ko, lagi ako nare-remind, yung Superman. Okay? Superman because I can do all things through Christ who strengthens me. Yung the word do, yung I can do, lagi ito sinasabi, ay hindi ordinary do. Extraordinary. Pansinin mo, sa loob ng ilang taon, sa 365 years, nalampasan mo lahat. Yan ay extraordinary because ang Diyos ang naging kalakasan mo. Amen ba yun? Di mo katabi mo. Di ba buo pa yung mukha niya? Hindi pa distorted. Di ba? Kahit sa dami ng problema, nakakangiti ka. Amen ba yun? Amen? Kahit na yung budget mo, now church, look at me. Kahit ang budget mo sa Noche Buena is 500 pesos. Okay? Good luck. Pero alam mo, be thankful. Be grateful. Iba pag grateful ka, mga kapatid, iba yung magiging outcome mo. Amen? Amen? Magmamanifest sa mukha mo, sa ginagawa mo, yung gratefulness. Okay? Yung mukhang laging masaya. Yung bang mukhang laging nakangiti. Kahit sa malayo pa lang, alam mo, yung mukhang yan, kailangan ko yan sa buhay ko kasi nagbibigay sa akin ng saya. Tama? Yung katabi mo, ka-encourage ba yan? Okay? O nakaka-discourage? Mga kapatid, pag-uusapan natin pagiging isang Kristiyano, dapat tayo ay hope dealers. Sabi mo nga, hope dealers. Hindi tayo worst or consumable na mga pangit. Okay? Number 2, God was with you. Number 1 is God is with you. Not only God is with you, God was with you in the past. Sa mga pinagdadaanan mo. If you read, alam mo, ito meron akong, alam mo yung footprints, puro F, no? Footprints, hindi. Tulungan niyo ako, footprints, okay? Footprints in the sun. Narinig niyo ba yan? Ito yung pinakamatagal na kanta. Gusto ko lang sana i-remind kayo, napakaganda. Basahin natin ito na, kumbaga kayo yung taong yan, okay? Sabi doon, sa footprints in the sand, one night I dreamed a dream. As I was walking along the beach with the Lord, across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed 2 sets of footprints in the sand. One belonged to me, and one belonged to the Lord. Now, kapatid, listen to me. Look at me.
Habang binabasa ko to, lagi ko to binabasa at nire-remind. Alam mo ba nung namatay mama ko noon, lahat ng mga good things nangyayari sa buhay ko, nag-flashback. Yung nakita ko yung mama ko doon sa morgue, at the age of 8 years old or 9 years old, yung bang nag-flashback na, Lord, ang saya namin noon eh. Okay, kumpleto kami. Hindi kami nagugutom. Papa ko noon nasa abroad. May bahay kami maganda sa Davao. Okay? Masarap yung kinakain namin. Kumpleto kaming pamilya at merong gabi, hindi ko makakalimutan, tuwing gabi, alas 10 ng gabi o alas 8 ng gabi, meron pa kaming midnight snack. Kahit hindi midnight. Nagtitimpla yung mama ko sa aluminum na pichel na may ice na with milk. Kasi ang uso noon, yung tita ko, namimigay ng gatas na powder, tinitimpla niyan, napaypag kami soybeans. Yun kami, Panginoon, ang saya-saya namin noon. And then, biglang, boom, sabi doon sa second page, after the last scene of my life flashed before me, I look back at the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only set of footprints. Isa lang. Lord, nung kasiyahan ko, kasama kita. Pero nandun na ako sa problema, pakiramdam ko ako lang mag-isa. Lagi itong kinikwento na, Lord, bakit ganon? Samantalang ngayon, dati noon, nung bata kami, natatanda ko, nagme-memory verse pa kami, parang Kid Zone. Sinasama pa kami ng tita ko, na kumakanta pa kami sa isang church na hindi ko maintindihan na maliit din. And then, nung namatay mama ko, Lord, nasaan kayo? Alam mo ba nangyari sa amin? Lagi kami hiwalay kami, Luzon, Visayas, Mindanao. Kinidnap kami dito, tinago kami doon. Tama ba? Ang gulo-gulo. That's why naging skeptic boys yung fraternity ko. Naging doubtful. Naging skeptic. Naging atheist, kumbaga. Because I don't believe na meron Diyos because sa mga pinagdadaanan mo. Naitanong mo ba yung sarili mo, Lord, nasaan ka nung kailangan kita? Tama? Na Lord, nasaan ako ngayon? Bakit ako bagsak? Nung simula nagsisimba ako, simula sumunod ako sa inyo, Panginoon, bakit nagkagulo-gulo buhay ko? Bakit nagkawatak-watak kaming family? Bakit kami mag-asawa nagkaroon ng problema? Same problem. Okay? And then sabi din niya, then this really troubled me. So I asked the Lord about it. Lord, you said, once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and the most troublesome of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. Na-experience nyo ba yan? Grabe, napakalungkot ng buhay. Bagsak, bit-bit mo yung mundo. Okay, yung daigdig, kumbaga. Na lahat ng taong inaasahan mo, iniwan ka. Tama? Na lahat na akala mo makakasama para happily ever after, pero hindi nangyari. Hindi naging okay according to your plan. Hindi hinahanap mo ang Diyos. Tinong ko yan ang Diyos noon, Lord, nasan ka ba? Sabi sa akin ng ate ko, John, mag-pray ka, no? Bakit ako mag-pray kanino? Saan? May Diyos ba? Kung may Diyos, bakit nangyari sa atin to, ate? Sabi ko. Bakit hindi lang yung kapitbahay ang kinuha ng Diyos? Bakit mama pa natin? Di ba? At that time, papa ko may third party na rin. And then later, habang lumalaki ka, ang dami mong nauungkat na problema. At na mga sekreto. Na nagbibigay sa iyo ng pagiging atheist mo lalo. At sabi mo, Lord, meron bang Diyos? Lord, nasan ka? Pagkakagaya ng tao, nakaka-relate ako dito eh. Okay? Lord, nasan ka ba? Di ba dati ang ganda ng 13-month mo, ngayon wala kang 13-month? True. Dati may mga regalo ka, ngayon wala na. Dati okay kayo ng family mo, ngayon hindi na. Di ba? Dati ngayon straight ang buhok mo, ngayon gulo-gulo na. Nakuha nyo? Nasaan ka? And then sabi din dito, He whispered. Now church, gusto ko tong part na to. You know why God whisper? Lagi itong sinasabi. Okay? Bakit hindi kailangan sumigaw? Hoy, Jexel! Halika nga rito. No, hindi ganun ng Diyos. Okay? Pag sinabi, Louie! Bingi! Di ba? Ang ganun. Hindi ganun ng Diyos. He whisper. You know why? Because God, malapit siya sa'yo.
God is so close to you na pwede niyang ibulong sa iyo. He whisper. And God whisper. In the Bible, always God whisper. Di ba sa Isaiah, sa storms, sa bagyo, wala doon ang Diyos. And then suddenly, a small voice. God whisper. Maybe God is whispering to you now. Kung ano ang gagawin mo sa 2026. God is whispering you, telling you something big this coming year na kailangan mo lang mag-obey. Tama? Hindi ka lang Kristiyano pag may problema ka, luluhod ka sa Kanya. No, Kristiyano ka araw-araw. Hindi ka lang Kristiyano, disciple ka. That's why He whisper, my precious child, I love you and will never leave you. Never, never. During your trials and testing, when you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. Wow, ako nila maluwa-luwa. God is good. God is love. Amen. Sabi mo, God is love. God is carrying you. You are not fighting the battle alone. You are not facing your giants alone. God is with you and God was with you. Sa past, present, and future. If you read, gusto ko itong nakita ko kay Mel Gibson. Okay? Yung Passion of the Christ. Church, nakita mo ba itong picture na to? Maybe, kung bigyan natin ng captions, sinasabi ni Mel Gibson, Lord, ang dami kong problema eh. Diba? Lord, ang dami mga nag-betray sa akin, ang sakit-sakit. Pero ipipicture out natin yung ginawa ni Kristo sa atin. Grabe ano? Ano pa? Ano pa gusto mong sabihin? Sabihin mo lang, alam ko yan, ramdam ko yan. Di ba? Napagdaanan ko yan. Kung ano mo yung pinagdadaanan mo dito, naintindihan kita. That's why nandito ako. Ang gagawin mo lang is lumapit ka lang at sabihin mo, Lord, kailangan kita. At ako ang magko-comfort sa'yo. That's why God became flesh. Yan ay good news. Amen ba yun? Malikabok dito. Okay? Amen ba yun? Sabi mo kasabi mo, alam mo, church, nakinig ka sa akin. Ang ibinigay sa'yo ng Diyos, okay, hindi lang siya pumarito. Okay lang yan. Baka sabing umiyak ako eh. Okay? Hindi lang siya pumarito. Alam mo yung binigyan ka pa. No, tingnan sa akin ha. Listen. Binigyan ka pa ng isang simbahan na maging katuwang mo. Amen? Hindi lang yan. Binigyan ka pa, mga men, mga ladies, binigyan ka pa ng asawa maging katuwang mo habang buhay. Amen? Hindi lang yan. Binigyan ka rin ng Diyos na maging accountability mo, yung discipler mo, yung leaders mo, yung pastors na meron ka ngayon. Binigyan yan sa iyo ng Diyos para maging ano? Maging katuwang mo. Hindi kaaway mo. Tama? Are we clear? Are you with me? Do you think sa caption sa to, naintindihan ng Diyos yung nararamdaman mo? Yes or no? Yes. That's why if you read in Genesis like Joseph, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Now church, did you know why God was with Joseph? Because Joseph was with God. Meaning, araw-araw, kasama ni Joseph, hindi lang siya ang Diyos ang nasa kanya, kundi siya mismo, yung presensya niya mismo, yung puso niya mismo, yung kanyang isipan mismo, kanyang focus mismo ay nasa Panginoon. That's why si Joseph sa lahat ng ginagawa niya, nagpa-prosper. Nagiging successful. Mga kapatid, look at me. Look at me. Na-receive na natin yung pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Walang iba kundi yung salvations. Amen? Sana ngayong Pasko, maging open hand naman tayo para ipalibigay sa mga mahal natin sa buhay yung salvations, yung grace, and yung love at yung ginawa ng Diyos sa bawat isa. Amen? Yan ang pinakamagandang gift, pinakamagandang regalo, yung testimony mo. And I hope and my prayer is to you sana makita sa'yo yung pagiging Kristiyano mo. Yung pagiging salt and light mo sa bahay mo, diyan magsisimula. Sa office mate mo, sa ka-workplace mo. Now church,
Sana, dalangin ko sa 2020, ano na ba ako? Do, naging ano ba? 20, nawala na ako. Sa 2026, okay? Dapat, mga kapatid, dapat kapatid, 2026, iba na yung ikaw. Hindi ka na dating Louie. Hindi ka na dating Julian. Hindi ka na dating Carol. Hindi ka na dating Casper. Casper tuloy. Jasper. Okay? Dapat iba ka na. Tama? Dahil sabi ni Paul, now church, di ba, hindi niya kayang i-contain yung alin, yung grace. Pag na-experience mo yung love and grace ng Panginoon, talagang lalabas at lalabas sa iyan. Tama? 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 At sana next year, meron ka ng kaakbay na sasabihin mo, Pastor, dito ako mag-i-invest sa taong ito. Discipleship. Okay? Ito yung inbisang ko. Si Jason, iba yung kanya eh. Gusto mo tawagin tayo dito, Jason? Hindi, ito lang. Di ba? Nakakatuwa. Si Jason. Ay, example ko lang, Jason. Okay lang ba? Kasi si JM eh. Biruin mo, galing. Di ba, na-save ka because sa, anong ministry? Islam. Biruin mo sa liit niya, naging Islam, basketball. Kasi isa mo sa basketball. At ngayon, God is good because naging faithful siya, hindi lang sa ministry, kundi sa buhay niya. Yung parents niya ngayon, alam ko nakikita yung pagbabago niya. At hindi lang yan. Ang pinaka-blessing na nakita ko nung may pinakita sa akin, na pinagpipray niya. Alam mo, nagulat ako. Hindi alien binigay sa kanya. Tao! That's why God is good. Tama? Now, mga kapatid, huwag ka lang mag-pursue sa dreams mo. Do not pursue your dreams. Pursue God. And sometimes, let go of your goals. But don't let go the hand of God. Kasi pag lang ginawa mo, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong goal para ma-achieve mo yung dreams mo sa buhay. Amen? Amen? Galing, no? 1, 2, 3, go. God is good. All the time, God is good. And God will be with you. Last part. Kaya ngayon, 2026, hindi ako takot anong mangyari. Alam niyo po ba, simula July, nawalan na ako ng racket. Wala na yung yung client ko, na kumbaga napuno ko yung for this year na dapat natapos ko ng maaga. So naghintay ako ng July hanggang December. Wala. Actually, meron siyang nagparamdam siya sa amin, John, babaguhin natin yung setup. Sabi ko, bakit? Masyado ko nang magaling. Yabang, no? Gusto ko makipag-partnership. Pero, kapatid, wala akong, from July, hanggang ngayon, walang pumapasok masyado. Dumating yung time na medyo nahihiya na ako sa asawa ko kasi siya lang yung kumikita this time. Okay? So, yung business, yung kids zone, yung kids ministry, kids journey. Ang dami na kasi puro kids eh. Okay? So sabi ko, Lord, and then, galing pa kami ng Hong Kong. Okay? Noong July. And then, nagkaroon ng Hong Kong ngayon, ulit, noong November, kasama na yung mga teachers. Sabi ko, Lord, and then, meron pa tayong anniversaries. Sabi ko, Lord, bahala na. Pero John, sabi niya, huwag kang bahala. Huwag yung bahala, pangit yan. So ano ba dapat, Lord? Just keep your faith going. Amen? Hayaan mo lang yung faith mo. Just tuloy ka lang. Huwag kang magpa-distract. Ipakita mo na okay ka. Lord, hindi ako okay. Okay lang yun. Pero ipakita mo na meron kang Diyos na masasamdalan. Clear? Kaya 2026, ano man ang mangyari, God will be with you. At ngayon, kapatid, ay nako, sabihin ko sa inyo, ang sarap ng kain namin ng asawa ko. Di ba? May mga blessings, may mga weddings, may mga bagay na biglang dumarating. At meron ko pang anak na nagbibigay ng regalo. Di ba? Is God good? Pwede na. Pwede na siyang graduate.
Pwede na siya mag-OJT. Pero alam ko, pag sila talaga ni, alam mo, suportado kayo 100%. Right time, right place, right situations, right everything. Okay? Dahil wala naman akong, baka biglang may ma-receive o regalo to, bigla, di naman sana, wag naman sana. Boto naman ako. Okay, lumalabas ang dimple, nasa na yun? Okay, so God will be with you. Alam mo, church, ang nawawala sa atin, yung purpose. No, tingin sa akin ha. Kaya ka laging nangihina, yung passion mo, di ba, nangihina. Di ba, minsan ayaw mo na, pagod ka na, di ka, para pakiramdam, di ka pwede dyan. Because nawawala yung sense of purpose. Ulitin ko lang sa inyo. Pumunta kami ng Hong Kong 3 times. 3 times. Nandun pa ba yung excitement? Yes or no? So first time, yes. Second time, medyo wala na. Lalo sa third time. Okay? Pero perspective ba? Okay? Tiningnan ko, hey Lord, hindi yung lugar kundi sino yung makakasama ko. Kung sino yung kasama ko. Kahit na alam ko na yan, ilalagyan ko ng purpose, magkakaroon pa rin yung excitement, mabubuhay pa rin yung excitement. Yung Frozen, sa Disneyland, 3 times ko na nasakyan, alam ko na mangyayari pa rin, nandun pa rin yung excitement. Dahil nakasama ko yung mga first time, nakikita ko yung excitement nila, yung tuwa nila. Okay? Pati yung asawa kasama ko, first time, nandalawa lang kami mag-abroad ulit. Ang sarap. God will be with you. Amen? Amen? At tingnan mo lahat na Lord, thankful, grateful sa lahat ng bagay. Naalala ko doon sa Momentos. Ikukwento ko lang, di ko na ikukwento ng nangyari sa teachers namin. Nandun na yung Momentos. Pumuputok na lahat ng mga fireworks. Bang, 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 bang. Okay, andun yung mangyak-yak na siya. Tutulo na yung luha niya kasi nga hindi niya makakalain na ma-experience niya yung Disneyland Momentos. Pag sinabi Momentos, yung fireworks sa gabi. Nandun paluha na siya kasi nga ito yung dream ng kanyang kabataan na makita yung castle. Okay? Makita sila Mickey Mouse, patulo na siya ng luha nung bigla siyang tumingin sa kanan. May kasama doon siya kanyang teacher. Payak ng para siguro sabi ganda no, sasabihin siguro sa ganun, ganda no. Sabi ng isang teacher, kawawa naman. Taka siya, siyempre luha niya patulo na bilang umurong konti. Kawawang alin? Yung ozone layer. Kawawa na yung ozone layer. Alam mo, yung luha niya, bumalik daw bumalik. Nawala yung excitement niya. But anyway, church, listen to this. Hindi ko alam nyo, bilang isang tao, isang Kristiyano, anak ng Diyos, sumama ka lagi sa mga tao, magbibigay siya ng inspirasyon, same mission, common ground, and same goal. Amen? One purpose, to glorify God. Wala pang palakpak dyan? Amen? Alam mo, pag ang mga taong yan, maghihila sa ipababa, ang saya-saya mo, biglang sisira yung mundo mo, hayaan mo sila. At lalo yung mga taong, 2026 na naman. Ay, naku, ba nakatamad? Sabi mo nga, God will be with me. Okay? And then sabi din doon sa verse in Romans 8:35, gusto ko to, church, gusto ko pang hawakan nyo to. Pwede ba tayo sabay-sabay basahin to na with feelings? May declarations ang dating. Okay, Romans 8:35, ready, begin. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecutions, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Nothing. Kahit anong gawin mong kasalanan, hindi ka pwede ma-separate sa love ng Panginoon. Pastor, nasan dyan yung sin? Hindi binanggit ang sin, yung death.
Because for the wages of sin is death. Kahit kamatayan, mga kapatid, kahit na ano pang ginawa mo sa buhay, ang love ng Diyos pwede makapag-separate sa'yo. Yan ang ating panghahawakan. Ibig sabihin, now look at me, kahit man ano mangyari sa 2026, hindi ka mangangamba kasi ang Diyos ang iyong sandigan, ang foundations, ang haligi mo na hindi ka pababayaan ni kailanman. Amen? Sabi mo nga, God is with me. Emmanuel. Sabi mo nga, Emmanuel. God is with us. Lakas. God is with me. Sabi mo, God was with me. And God will be with me. So nothing, walang dapat katakutan. Nothing to be afraid about. Nothing to fear. Either yung future mo o yung kasama mo. Amen? Is God good? Pwede ba tayong harapin ang Pasko ngayon na mayroong pag-asa? Amen? Pwede ba tayong harapin ang Pasko ngayon na mayroong kagalakan? Amen? Pwede ba yun? Pwede ba tayong harapin ang Noche Buena na mayroong gratefulness sa puso? Amen? Amen? Pwede ba tayong harapin yung kasama mo ngayon? Look at the person beside you. Harapin mo siya. Sabi mo sa kanya, I am blessed by you. Thank you sa gift mamaya. Kaya joke lang. Okay? Pwede ba natin, alam nyo, church, pwede ba lahat tumayo? Let's all stand up. Let's all stand up. Pwede ba natin, kung lalaki, katabi mo mas maganda. Kung babae at di mo asawa, huwag mong gawin to. Okay? Tapik na lang sa balikat. Pwede ba tapakin yung tapak? Ano yan? Pwede ba tapakin? Tapikin. Okay? Pwede ba i-tap na lang. Okay? Tap. Yung shoulder ng kapatid mo sa Panginoon, sabihin mo, alam mo, sabi mo, just keep on going. God is with you. Sabi mo, God is with us. So mag-asawa, God is with us. And church, sabi mo, kasi ito yung last Sunday natin, then next week, magsiswimming tayo. Alam mo ba, pwede ba sabihin mo for the first time? Lapitan mo kung sino mong dapat lapitan. Sabi mo nga, good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Sabi mo, good job. Good job. Okay? Huwag sinabing good job, okay? Huwag naman yung job na job, nasuntok, okay? Job! Okay, hindi yung job ha, job. No, good job ha, dumudugoy. Basta dumudugoy lang ako, kasi ginab ako eh. Anyway, sabi mo, good job. Good job. I am blessed by you. Sabi mo, I am blessed by you. Is God good? All the time, God is good. That's church, if you are in the valleys, don't worry. God is with you. Father God in heaven, Lord God, thank you so much